Hello mga guys, yan. So, ngayon lang po ulit tayo nakapag-live, no? Um, since May 6, ano na ba ngayon? May 8, no? May 8 na po, no? Simula nung May 6, yan, nakapag-live tayo, and then ngayon lang po ulit, no? Medyo, di naman po ako mag-live, no? Alam naman tayo mga guys, minsan, pag dinataman tayo mag-live, yan, no? Minsan talaga, no, these days, hindi po ako consistent sa aking mga live. Sa, lalo na, yung mga issues, mga issues natin, medyo nakakatamad, no. Nakakatamad kasi nga po, yung mga issues natin ngayon ay, yun bang, walang kakwenta-kwenta. Talaga namang binibigyan pa ng platform sa Senate, no? So, sabi ko nga, naku, wala na akong viewers nito. Nakalimutan na ako ng viewers ko kasi nga, hindi na ako nakakapag-live every day. Ganun yun kasi mga guys, kapag hindi ka nakakapag-live every day, parang nakakalimutan ka na ng mga viewers mo. Yan. So yan mga guys, no, pag-usapan lang natin ngayon itong naganap muna na rally, no, May 6. So, sa totoo lang mga guys, ayan pong rally na yan na naganap po ng May 6, no, ng mga loyalista, ay biglaan po talaga yan. So, may nakapagsabi lang, no, na, uy, may gagawing rally, yung ibang group, no, ng mga loyalista. So, sabi ko, wow, okay, sama ako dyan. At nung mga panahon na yan mga guys, sobrang sakit talaga ng ulo ko na parang hindi ko talaga kaya na tumayo, maligo, tapos magbihis kasi ang sakit talaga ng ulo ko. Tapos sabi ko, ay hindi pwede, kailangan lalabanan ko itong itong nararamdaman ko, kailangan kong pumunta doon para sumuporta, no? So in short mga guys, pag nag-angkas ako no, from galing ako ng Cavite, no? Then nag-angkas ako. Pagdating ko doon mga guys, no, malayo pa lang nakikita ko na ang daming mga naka-red. Tapos medyo nagulat ako kasi para sa isang rally na hindi mo naman alam, no, wala kang kaalam-alam na may rally, parang wala namang napag-uusapan. Kasi nga, nalaman ko na sobrang ibang inisip lang ngayon. Tapos mga 2-3 araw rally agad. So wala talagang preparations. Pero nagulat ako kasi pag yung nasa angkas pa lang ako, bababa pa lang ako, sabi ko, ha? Ganito na kadami. Marami siya, guys. Diba yung tapat ng Senate, no? Yung tapat ng Senate, merong yung pwede kang, yung merong covered, tawag doon? Basta may covered na siya na waiting shed na pwede ka dong tumambay kapag mainit, no? Habang halimbawa, nag-aantay ka ng sasakyan mo. So, yun mga guys, talagang hanggang dulo, may tao talaga. So sabi ko, wow, para sa isang rally na hindi napaghandaan at para sa isang rally na walang sapat na preparation, walang sapat na panahon, napaka-successful at napakarami. Although sinasabi ng mga DD sheets, gano'n naman talaga yung mga DD sheets, mga guys, no? Palaging nega, no? Sinasabi ng mga DD sheets, yan lang ang dumalo? Ay, naku, nilangaw. Pero sa totoo lang po, nilangaw yung kanilang rally. Hindi ko nga alam Kanina ko lang nalaman na may rally pala sila, yung mga DD sheets, no? May rally pala sila sa Senate. Mga guys, may rally pala sila sa Senate noong May 7. Hindi wala akong kaalam-alam na meron pala silang rally. At least man lang mga guys, yung aming rally nung May 6 ay talagang binalita, no, ng Inquirer, ng Abante Tonight ba yun? Tapos ng Philstar, no? So, masasabi ko, mabuti pa nga yung aming rally na talagang hindi naman napaghandaan. Merong nag-cover, andun pa yung GMA, no? So sabi ko, wow, para sa akin, no, successful talaga ito.
At sabi nga doon sa isang nag-organize, ang na-prepare na pagkain ay nasa 7,000. 7,000 mga guys, no? Ang nangyari, merong pagkain, unang bungso ng pagkain dumating, no? And then, maya-maya may dumating. 7,000 lahat. Yun ang sabi nung nag-organize doon sa at in charge doon sa pagkain, no? So 7,000 ang pagkain, pero halos lahat naubos. Ang natira lang mga guys ay almost 1,000 yata ang hindi na hindi nagalaw, no? Pati tubig. So kung titingnan natin, yung sinasabi nila, ay nilangaw. Tapos meron pang balita doon sa Inquirer, no? Nilagyan 300. Mga guys, hindi po yung 300, no? Almost 1,000, no? Hindi almost, kundi more than 1,000 po ang dumating. Kasi tingnan nyo para maubos yung 7,000 na pagkain. Diba? Sa 7,000 na pagkain, almost 1K ang hindi na, ang hindi nagalaw, no, na mga tubig. Pero yung pagkain, naubos yun. Naubos pala yung pagkain. Yung mga tubig, ang hindi nagalaw, no? Almost 1K. So, ibig sabihin, marami talagang dumating. At kahit na mga guys, no, yung mga may pinklawan na parang gusto rin niyang sumama, no? Isang pinklawan po na vlogger, no? Vlogger attorney na sabi niya gusto rin niyang sumama doon. Napanood ko kasi yung kanyang vlog, no, kagabi. Gusto rin niyang sumama doon, pero nung nakita niya na wow, puro mga nakapula. So hindi na lang siya nakimingle kasi baka daw mamaya sabihin na nanggugulo siya. At mismo siya, sinasabi niya na nagulat nga siya kasi medyo marami nga daw talaga yung nagrarally na mga nakapula na obviously, mga loyalista at mga Marcos supporters. So, successful po talaga yung nangyaring rally noong May 6, no? At eto nga po yung pinanawagan po namin yung pagpasok ng ICC. So, bakit namin to pinanawagan, itong pagpasok ng ICC dito? Although sinasabi ng marami na meron naman tayong justice system, gumugulong. Sabi ko nga po doon sa nag-interview po sa akin na ando na tayo, gumugulong naman talaga yung justice system natin dito no? Gumugulong talaga kung sa gumugulong. Pero ito nga masasabi ko, mga kaibigan. Sa kay dating Pangulong Duterte, sa tingin niyo merong maglalakas loob na magpo-prosecute sa kanya? Yun palagi ko sinasabi, sa tingin niyo merong maglalakas loob na isang judge na hahawak sa kaso? Sabi ko nga mga guys isang lang yan, isang phone call lang yan. Hindi mo ba, judge, hindi mo ba yan ibabasura yung kaso na yan? O bukas, hindi ka na, bukas, nasa dyaryo ka na. Diba? Kasi mga guys, huwag na tayo dito magplastikan. Alam po natin ang mga karakas ng Duterte. At alam din po natin kung ano ang kanilang kakayanan. No? Sorry po yung aking mic sorry po yung mic ko kasi merong nilagyan ko ng bulaklak. So, yan babae po ako, girl, no? So, yan mga kaibigan, alam naman po natin yan na ang mga Duterte po ay meron po silang kakayanan para magpatumba ng tao. At alam naman po natin, lalo na during their time, na marami po silang hitman at tinatawag na Davao Group or Davao Death Squad. Meron yan. Mga kaibigan, meron talaga yan. Kasi lumalabas talaga yan sa mga investigation. So, hindi po natin yan ma-deny yung kakayanan po nila para magpatumba ng tao. So, kita niyo mga kaibigan sa panahon ni Duterte, 6 na taon yun, marami ng mga nagre-reklamo tungkol dyan sa EJK. Kung titingnan natin, doon kasi si Duterte noon merong immunity. So given na yun, hindi siya pwedeng sampahan ng demanda during his time kasi meron nga siyang immunity. Pero yung mga pulis, di ba? Pwede namang sampahan ng demanda yung mga pulis.
Pero anong sinasabi po ni Duterte? Ang sinasabi po ni Duterte, hanggat ako ay presidente, walang pulis na makukulong. See? Pero anong order niya sa mga pulis? Kapag tungkol sa droga, at meron pa siyang order, mga kaibigan, na, walang baril, bigyan ng baril para manlaban. Pagkatapos, At kung titingnan natin yung mga kanyang mga statements noon, nang siya daw ay piskal, nagtatanim daw sila ng ebidensya. Alam niyo mga kaibigan, during the time, nung kasagsagan ng kapanahunan ni Duterte na siya ay talagang ina-idolize ng bansa, no, ng mga Pilipino. Mga kaibigan, kasama na ako doon, na nabulag, no, kasama na ako doon, na parang tingin ko, no, doon sa mga sinasabi niya na ay yung pinagyayabang niya na nung piskal ako, nagtatanim kami ng ebidensya. Alam niyo ba mga kaibigan, during that time, hindi ko yung nakikita as masama. Parang blinded kasi tayo eh. Tapos hindi natin nakikita na masama yung sinasabi niya na, pag walang baril, bigyan na ng baril, palabanin. Hindi ko nakikita na masama yun during his time. Kasi ganun tayo ka-blinded. At kung ano lang yung sabihin ni Duterte sa atin, kung ano lang yung sabihin niya na pambobola sa mamamayang Filipino, yun lang ang pinapaniwalaan natin during his time. Pero ngayon mga kaibigan, kapag nire-recall ko, pinapanood ko yung kanyang mga speeches, yung kanyang mga sinasabi sa Talk to the People, mga kaibigan, naninindig ang aking mga balahibo. Ngayon ko nare-realize na ang sama pala ng mga sinasabi noon ni Duterte. Pero bakit hindi natin ito nakikita? Kasi nga mga kaibigan, blinded pa tayo. At tayo ay kung ano lang yung kanyang sabihin, kung ano lang yung kanyang sa atin, i-brought up sa atin, ang ganito, ganyan. Okay sa atin kasi nga blinded pa tayo during that time. Lately lang tayo mga guys talagang nabuksan ang ating isipan. So nabulag po tayo ni Duterte na lahat po ng sinasabi niya, akala natin ay tama, no? Pero ngayon, sabi ko nga kanina, kapag nakikinig ako ng yung mga lumang mga speeches, Talk to the People ni Duterte, nangingilabot po ako. Naninindig yung aking balahibo. Lalo na kapag nagyayabang na siya patungkol doon sa kanyang mga ginagawa ng mga pagpatay, doon sa kanyang mga utos, doon sa mga pulis. Tapos yung sinasabi niya, tahasan, na habang siya ang nakaupo, walang pulis na makukulong. Kita niyo yan mga guys? So, makikita natin na kapag ganito yung Pangulo, ganito yung sinasabi ng Pangulo, ibig sabihin, ang mga pulis po ay magmamalabis. At yung mga pulis na bagito, yung mga pulis na kakapasok lang sa serbisyo, na talagang high na high yung kanilang prinsipyo, yung kanilang patriotism na maglingkod sa bayan, ipagtanggol ang mamamayang Filipino. Pero maaga po nakukurap. Nahahaluan ka agad ng masamang elemento. Kasi nga, inuutusan sila, gawin mo to. Anong sabi ng isang witness na nagsalita? Yung witness na in-interview ni Christian Esguerra, na yung mga pulis daw doon, no? Sa Davao, bagito kang pulis, mga kaibigan. Uutusan kayo, riding in tandem, no? Kasi yung mga riding in tandem during that time na gumaganon, jumutsugi ng mga nagpupulburon, sila po yung mga bagitong pulis na nagra-riding in tandem. Sila po yung mga gumaganon. So yan po yung mga bagitong pulis na kung titingnan natin, pagpasok nila sa serbisyo, high na high yung kanilang spirit na gagawa ako ng mabuti, ipagtatanggol ko ang mga taong naaapi, pero nakukurap sila ng maaga. Kinukurap yung kanilang mind ng maaga at sila po ay napapasama. Kasi nga, inuutusan sila na, ito, kailangan mo itong gawin, itong misyon na to. Hantingin itong itukhang ito. Itong tao na to, itukhang nyo. Tapos ikaw, syempre, bago ka pa lang. Kung magra-riding ang tandem kayo ang misyon nyo, itukhang itong taong ito. So, hindi kayo pwedeng tumanggi. Kailangan yung gawin sa ayaw nyo man at sa gusto nyo.
ayaw nyo mang pumatay ng tao, talagang kailangan nyo gawin. Kasi utos sa inyo. At kapag hindi nyo ginawa yan, merong yung nagsabi, no? Yung witness, no? Ang sabi mga kaibigan, kapag hindi mo ginawa yan, ikaw ang pagbubuntunan. So yan yung sinasabi ko na during the time of Duterte, wala pa namang nakulong. Kasi yun ang kanyang promise na walang makukulong. So ngayon po na wala na po si Duterte, ayan, mas nagiging malalim yung panawagan na talagang papasukin yung ICC. Kasi although meron po tayong gumugulong na justice system, hello, bawat isang judge, ilang kaso ang hawak. Isa Supreme Court na eh. Bawat judge dyan ang hawak na kaso, nasa 2,000. Ba? So, paano yan aasikasuhin ng judge? Siyempre, kailangan asikasuhin mo yung kung ano yung nauna. Yun muna. Isa-isa lang. Alangan namang, sa isang araw makakasampu agad si judge. Siyempre, kailangan niyang pag-aralan yun. Hindi po ganun kadali ang pag-aaral ng kaso. Kailangan ikaw ay talagang maingat kasi mahirap naman po na masistensyahan yung isang tao na wala namang kasalanan. Kaya kailangan talaga pagtuunan ng mahabang panahon at saka talagang maayos talaga ang pag-iimbestiga at pag-aaral ng judge, no? Hindi yung sa isang araw, si judge, kaya na ni judge lutasin ito sa isang araw, 100 na, 100 na kaso. Parang pinasadahan lang na pagbabasa. O sige, magbibigay na kaagad ng verdict. Hindi po ganun. Kaya nga po, ang sinasabi po namin, kailangan talagang papasukin ang ICC. Dahil hindi po basta-basta ang dating Pangulong Duterte. Kahit wala na po siya sa katungkulan, ay meron pa rin naman siyang impluensya na tinatawag. At andyan pa rin, yung mga senador na siya ay pinapanginoon, di ba? Na kung titingnan natin, itong mga senador na to, mas mataas sila ngayon kay Duterte. Pero nagmumukha silang mga tuta at mga aso ni Duterte. Kasi kung ano yung sabihin ni Duterte, doon sila. Di ba? Sila yung nagmumukhang tuta at aso. Kita niyo nga mga kaibigan, PDP laban. Sino ngayon yung chairman? Duterte. Kung titingnan natin, dapat hindi si Duterte kasi private citizen na siya, di ba? Sino sa mga PDP laban senators dyan ang may pinakamaraming boto? Robin Padilla. So kung titingnan natin, dapat si Robin Padilla ang nilagay nila as chairman. Kasi siya yung may pinakamaraming boto. Hindi dapat si Duterte. Pero bakit si Duterte? Kasi nga, itong mga senador na to, pinapanginoon pa nila si Duterte, ginagamit pa nila yung political capital ni Duterte na naghihingalo na. See? Pero ang kagandahan nito mga kaibigan, nabubuksan na ang mga mata. Pati ng mga mayors, mga LGUs, nabubuksan na yung mga mata. Kasi kita mo nakaset na mga kaibigan yung kanilang rally sa Negros. Lugar ni Tibes yan. Si Tibes po, kapanalig nila yan. Diba? Pero, anong nangyari? A night before the rally, pinabaklas yung stage. At hindi na sila pinayagan na mag-rally. Mga kaibigan, nahihirapan na sila ngayon kumuha ng permit sa mga LGUs. Kasi kahit, mga kaibigan ito sa totoo lang kahit kung ako yung LGUs, hindi po ako papayag na magbigay ng permit dyan. Bakit? Kasi kita mo naman sa mga pronouncement po ni Duterte, no? And attend peace rally to show your anger. Di ba ganyan yung kanyang mga pronouncement? Ikaw, papa-attenan mo sa peace rally, kuno, yung mga tao, just to show their anger. So, ibig sabihin, hindi peace rally yan. Yan ay isang rally na kung saan magkakagulo yan. Ipapakita nyo yung galit nyo sa gobyerno. Magmumura kayo. Pababagsakin nyo. Pagkatapos, valid naman ang reason ng LGU kung bakit hindi nila pinayagan, kung bakit nagbago yung kanilang isip. Valid po yung kanilang reason. Kasi nga, dating Pangulo. At saka, mga kaibigan, kailangan mo dyan ng, kailangan may magsisecure. Kasi ganito yan Yan po, kapag may nangyari po dyan na kaguluhan,
ang sisisihin po dyan ay ang LGU. Kapag hindi po nila yan na nabigyan ng maayos at talagang maraming security or mga kapulisan, no? Mga kapulisan or mga kasundaluhan, kapag hindi po yan nabigyan ng maayos na seguridad, mga kaibigan, at kung may nangyari dyan, nagkagulo, o meron dyang na-infiltrate yan ng kung sino man na nanggugulo, no? Para guluhin. Tapos, halimbawa, iganon si Duterte para ibintang kay President Marcos para nang sa ganun magalit yung mga tao tapos paupuin si Sara. May ganyan po. Maaring may gumawa niyan sa part po ng kanilang mga kaalyado, 'di ba? Alam naman natin may mga kaalyado sila ng mga taong labas, 'di ba? So maaring may gumawa niyan. Tapos ibintang ngayon kay President Marcos, 'di ba? So ayan po. Siguro yan na yung naisip ng LGU na yun nga, wala nga talagang hindi nila kaya, no? Wala silang kapasidad para bantayan yung ganoong rally na andyan pa ang dating Pangulo. Kaya valid po yung reason nila. Itong si Duterte, sinasabi niya na magsasampa sila sa LGU, pero sa totoo lang po, wala naman sila magagawa dyan dahil nakalagay naman po yan sa batas natin na ang LGU po ang merong karapatan para mag-decide kung magbibigay siya ng permit or hindi. Kasi meron po siyang mga reasons. At kung valid naman ang reason, kahit na magsampa po sila ng kaso, ay hindi po sila papaboran ng judge. Diba? Kasi oo nga naman papayagan mong mag-rally tapos kung may mangyari dyan, kung magkagulo tapos merong mga casualties, sinong sisisihin? LGUs. Mapapasama ang LGUs. So kung ikaw mayor at alam mo na hindi nyo naman kaya na magpakalat ng mga kapulisan para bantayan yan, huwag ka nang pumayag, tumanggi ka. Kasi at the end, ikaw din ang mapuputukan pag may nangyaring hindi maganda, 'di ba? So, dito naman po tayo sa yung investigation. Itong tinatawag nilang PDEA leaks kuno. Yan. So, nakakatawa, no, mga kaibigan, binigyan ng platform si Morales. Unang-una sa lahat, mga kaibigan, no? So, ngayon lang ako mag-ano nito, kasi, di ba, hindi talaga ako nakapag-live. Unang-una, mga kaibigan, para kumuha ka ng witness at ihaharap mo dyan sa Senado, unang-una, kailangan tignan mo yung credibility. Unang-una yan credibility. Mga kaibigan, pagdating pa lang sa credibility, bagsak na po si Morales. Dahil alam naman po natin na meron po itong patong-patong na kaso. At na-dismiss ito sa PNP, na-dismiss pa sa PDEA. Diba? So, ibig po sabihin, mga kaibigan, hindi po talaga siya credible, hindi po siya mapagkakatiwalaan, at hindi po basta-basta yung kanyang nasangkutan na krimen. Dahil ito po ay talagang, biruin mo, involved po dito ang milyones. 8 million? Mga kaibigan, extortion. Extortion. Nangingikil po. Yun bang gumagawa po sila ng casing, no? Gagawa sila ng peking operation, halimbawa, no? Pagkatapos magtatanim sila ng droga, no? Example, no? Magtatanim ng droga, pagkatapos sasabihin, ikaw, ganito, yan. Eto, nahulihan ka namin, yan, makukulong ka, ganyan-ganyan. Tapos biglang, okay, ganito na lang gawin natin para wala kang kaso, hindi ka makukulong. Magbigay ka ng ganito. So, ganun po, may kaso po si Morales na gumagawa po sila ng mga operation sa mga peke for the sake of extortion. Nag-i-extort po sila. At hindi lang po basta-basta, milyones. Milyones po, no? So, kung titingnan natin doon pa lang, wala na po talagang credibility. Ex na po yan, si Morales. Pero binigyan siya ng platform ni Bato. Nasabi ko nga, mga kaibigan, yung ginawa po ni Bato, pagsasayang ng oras, pagsasayang ng pera.
na galing po yan sa buwis ng taong bayan. Pagsasayang din ng sweldo na galing din po sa buwis ng taong bayan. So kung titingnan po natin, at saka pagsasayang din ng effort, at hindi lang yan, pagsasayang din ng mga issue, ng mga legit na issue na dapat ay pinagtutuunan niya ng pansin, pero mas inuna pa niya ang chismis. So kung titingnan po natin, mga kaibigan, yung mga ganitong klaseng mga usapin, dapat hindi na ito binibigyan ng platform. Pero purposely, binigyan niya ng platform dahil, alam naman natin, di ba? Bato de la Rosa. Duterte yan. Siguro gusto niyang panindigan na tama yung sinasabi ni Duterte na si PBBM ay bangag. Maaring kaya niya ginawa ito dahil gusto niyang panindigan na totoo nga ang sinasabi ng mga DD sheets na ang Pangulo daw natin ay bangag. Pero, mga kaibigan, alam niyo sa nangyaring ito. Sa bagay, mga kaibigan, ako nagpasalamat din ako, na talagang tinodo na niya yung kanyang katangahan at kabobohan, no? As Senator of the Philippines. Bakit? Nagpapasalamat din ako kung bakit niya talagang nag-hearing siya nito. Kasi mga kaibigan, sa hearing kitang-kita niyo, nalaman ng taong bayan tuloy, lalong nadikdik tuloy mga kaibigan, na ito si Morales ay nagsisinungaling lang at walang katotohanan yung mga paratang nila sa ating Pangulo. 'Di ba? Kaya sabi ko, okay din. Okay din pala yung kabobohan ng ginawa ni Bato na binigyan niya ng platform si Maharlika. Kasi, kita mo, lumabas mga kaibigan, lumabas ang katotohanan na nagsisinungaling lang talaga yung Morales na yan. Diba? So, sandali guys ha. So, tingnan natin yung isang dito pa lang kay Jinggoy Estrada, wala na sila mga kaibigan. No? Kay Senator Jinggoy pa lang. Tingnan natin So, kay Senator Jinggoy. Hindi na kayo nakaligaw na doon sa Pilipinas. Ano ako? Ano kayo siya na doon? Hindi ka kami nakabalik doon sa opisina. Ayun. Bakit na ako? Yung control ka na doon. Bakit nabanggit ang pangalan ng presidente, pangalan ng Jose Solano, at iba't iba pang personal? Ito yung presidential format na nakuha ko ng segment. Ano ito? Presidential format. Hindi ko kumalala yun. Ako sa wala. Ano Morales? Nagpapanggit ka ng pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng presidente, ultimo pangalan ng mga sinabi siya, wala ka may ebidensya. Yung sinasabi, galing sa sabihin lang, ang sinasabi mo, galing sa informat. Ang sinasabi mo sa akin, hindi mo nakakalaman sa informat mo? Hindi mo nakakalaman? Nabigyan ako ng tao eh. Di ba? Si Jinggoy Estrada pa lang yan, mga kaibigan. Senator Jinggoy pa yan. Wala pa dyan si Senator Chis Escudero. Kita mo ang dami niyang sinasabi. Masyadong si Morales, masyado siyang matalak, madada. Parang Duterte din, no? Madada. Dami niyang sinasabi, dami niyang mga pa-ek-ek-ek-ek. Kesyo yung folder daw niya nandun yung naiwan daw niya, hindi daw nadala, hindi na daw mabalikan. Tapos sinatanong siya ni Senator Jinggoy, sino yung informant, no? Ang sabi niya, hindi daw niya maalala. Ay, nag-init ng ulo ni Senator Jinggoy. Kasi, biruin mo mga kaibigan very important ang binibigay sa iyo na impormasyon pagkatapos hindi mo maalala kung sino yung nagbigay. Ito mga kaibigan, sa totoo lang
Usually, ganito kasi yung normal na tao, no? Ang isang normal na tao, mga kaibigan, maaalala niya yung tao na kausap niya, yung tao na ano niya, na kausap niya during that time, na nagbigay sa kanya ng isang mahalagang impormasyon, pero mas maaring yung impormasyon sa tagal hindi na niya maalala. Yun ang normal na tao, mga kaibigan. Maalala mo yung tao kasi nakausap mo yun eh. Nakasama mo eh. Nagsabi sa'yo kung ano yung impormasyon na mahalaga na kanyang sasabihin. Marerecall mo yung tao. Pero maaring makalimutan mo kung ano yung sinasabi niya. Yun ang normal na tao. Very impossible, mga kaibigan, na naaalala mo yung sinasabi niya sa'yo, yung information na sinasabi niya sa'yo, naaalala mo, pero yung siya mismo na tao, hindi mo maalala. Abnormal yun, mga kaibigan. Kaya lumalabas dito, doon pa lang eh, talagang kitang-kita na ang pagsisinungaling niya. Mga kaibigan, kahit kayo siguro, di ba? Naalala niyo bang kanta ni Joey Albert tungkol ito sa mga ex, no? Yung, I remember the boy, but I don't remember the feelings anymore. O, nakakanta pa ako, no? O, yan, best example yan, ha? Ano sabi doon? Kasi sa kanta niya, nagkaroon siya ng heartbreak, di ba? Naalala daw niya yung boy, naalala niya yung tao, pero hindi na niya maalala yung feelings. Ganun po kasi ang normal, no? Usually, ganun po ang normal. Kaya dito sa sinasabi ni Morales na hindi niya maalala yung tao, pero alalang-alala niya kung ano yung information na binigay sa kanya, that's absurd, ridiculous. Diba? So doon pa lang makikita mo na kaagad, mga kaibigan, na nagsisinungaling si Morales. How come na naaalala niya ang important information na binigay sa kanya pero hindi niya maalala ang informant? Diba? So doon pa lang, mga guys, kitang-kita na natin ang pagsisinungaling ni Morales. Diba? At ito, mga kaibigan, Ang hina pa pumick up ni Morales, ha. Hindi pa niya mag-gets na ipinagtatanggol siya. Pilit siyang sinasalo ni Bato de la Rosa. Pero hindi niya mag-gets, mga kaibigan, no? Pilit siyang sinasalo ni Bato. Kasi, mga kaibigan, siguro nakita ni Bato na, ay naku, parang nasunog, no? Nasunog siya ni Senator Jinggoy Estrada, itong si Morales. Sunog na sunog siya doon doon sa sinabi ni Jinggoy. Tapos pinagalitan siya na, ikaw Morales, nagbabangkit ka kung sino-sino, dinamay mo pa ang pangalan ng Pangulo, sikat na artista, Maricel Soriano, pagkatapos yung informant mo, hindi mo maalala? Sunog na sunog siya doon, mga kaibigan. Kitang-kita doon yung kanyang pagsisinungaling, doon pa lang. So, dahil dyan, mga kaibigan, tinatry ni Bato de la Rosa na siya ay isave, no? Tingnan natin yung ano na yun. Your Honor, ito po Philippines si Pangulong Duterte. Jonathan. Ito na si Bato to the rescue. Klaruin natin ito Talaga bang nakalimutan mo na kung sino yung confidential informant mo or Bakit nawala? mo lang sabihin because you don't want to break the trust between a informant and handler. As operatives, meron tayo diyang agreement between you and the confidential informant na hindi mo i-disclose yung pangalan niya no matter what happens. So, am I correct to assume na ayaw mo lang sabihin dahil ayaw mong ilaglag yung informant mo or talagang nakalimutan mo na kung sino siya? Alam niyo, Your Honor, pinipilit kong alalahanin yung pangalan ng tao. Ay, lalaki. Ano muna natin, no? Komentuhan muna natin yan. Nakita nyo, mga guys, ha? Dito kasi, sa sinasabi ni Morales na nakalimutan niya yung informant, no? Pinipilit niyang alalahanin, nakalimutan niya. Kita nyo, sinisave siya ni Bato na
talaga bang nakalimutan mo yung informant or ayaw mo lang sabihin? Kasi, di ba guys, merong ganyan na kapag nag-iimbestiga ka, kapag may informant ka, huwag mong i-disclose kung sino siya. Huwag mong i-disclose yung identity kasi eto ay baka mamaya may mangyari sa kanya, ganyan. Pero, yan po, no? Nilalabas ni Bato, ina-assume niya na ganun po ang sinasabi ni Morales. Pero malinaw naman ang sinasabi ni Morales kay Senator Jinggoy Estrada na hindi ko po maalala. Hindi naman niya sinabi na ayoko pong sabihin kasi para baka mamaya matsugi or whatsoever. Hindi naman po sinabi ni Morales yon. Ang sinasabi po ni Morales kay Senator Jinggoy ay hindi niya maalala. Yun ang unang sinabi niya kay Senator Jinggoy. Tapos, etong si Bato, come to the rescue, no? Ang sinabi niya, baka naman, klaruhin natin, baka naman ayaw mo lang sabihin dahil nga doon sa kanilang agreement na hindi dapat sabihin kasi nga 'di ba may ganung na bawal sabihin kung sino yung informant mo. Kasi kapag sinabi mo, mawawala na ngayon yung trust ng informant mo at next time hindi na yan magsusumbong sa iyo, no? Kung ano yung mga nalalaman niya. So, eto po mga kaibigan, sinasabi ito ni Senator Bato kay Morales. Kaso hindi po mag-gets ni Morales. Ano sabi ni Morales? Mga kaibigan, anong sagot niya kay Senator Bato? Pinipilit na daw niyang alalahanin pero hindi daw niya talaga maalala. See? So, pati po si Morales, wala pong ganito. Walang common sense. Hindi po niya mag-gets na pinipilit siyang isave ni Bato, pero hindi pa rin niya makuha. Okay, tuloy natin Yung mahirap kasi kung i-divulge ko yung kasarian, nung confidential informant. Ito pa. Nakakatawa ha. Kita mo, yung statement niya talagang hindi siya nagja-jive, no? Hindi siya nagko-connect doon sa kanyang mga sinasabi. Kasi 'di ba, ang sinabi niya kay Senator Jinggoy, hindi daw niya maalala, no? Kung sino yung informant. So ibig sabihin, pag hindi mo maalala, ibig sabihin hindi mo rin maalala kung lalaki ba yan o babae, 'di ba? Kasi hindi mo nga maalala eh. So wala kang maalala kung ano siya, kung lalaki o babae. Ngayon, hindi may nagsabi, baka pwede mong i-divulge kahit yung kasarian, kung lalaki ba yan o babae. Tapos, eto yung sagot niya mga kaibigan, na hindi daw niya pwedeng i-divulge kung sino, kung ano yung kasarian, kung lalaki o babae, kasi daw, tiyak daw ay tsutugihin. Unang-una sa lahat mga kaibigan, kasarian lang, tsutugihin na. Guys, common sense lang. Ginagawa namang tanga ni Morales Bato eh. Palibasa, pareho silang dalawa eh. Sasabihin mo lang kung lalaki o babae, matsutugi na. Wala pang pangalan. Siya nga guys eh. Ilang araw na siya nandito sa mundo, hindi pa siya natsutugi. Diba? Ilang araw na ba niyang pinagkakalat ng chismis na si PBBM daw ay kasasangkot doon sa gagawing operasyon. Ilang araw na ba? Bakit hanggang ngayon nandito pa siya sa mundo? Bakit hanggang ngayon nandyan pa siya at nagkakalat ng fake news? Siya nga, hindi nga siya natsugi. Diba? Yun lang eh. Common sense lang mga guys eh. Kung siya nga na napakatagal na niyang nagkakalat, no? Ilang araw na siyang nagkakalat na si PBBM ay nasa dokumento na kanyang ginawa di umano. Hanggang ngayon, buhay pa siya. At kung titingnan naman natin mga guys, kahit mismo yung statement ni Duterte, ang sabi niya, sa sobrang bait daw ni Pangulong Marcos Jr., kahit langaw daw hindi kayang patayin. Guys, alam naman natin, wala namang history si PBBM na siya ay nagpatsugi ng tao. Alam naman natin yan mga guys. Napakabait ng ating Pangulo. At kita niyo naman, 37 years na talagang binanatan kung ano-anong ginawa sa kanila. Pero kita niyo naman, wala naman silang ginantihan, di ba? Kaya napaka-imposible ng itong sinasabi ni Morales na hindi niya daw masabi kung anong kasarian. Hindi po bang sa, yung confidential informant, Your Honor, hindi po sa, talagang makakanip ang buhay, ma-identify kagad siya. Operator ka, ako operator rin ako. Alam kong hindi ko ilaglag yung aking informant. Pero andito na tayo sa punto
O, di ba? Bato came to the rescue. Nire-rescue niya, no? Parang gusto niyang ipaalam na informant ka, informant din ako. Alam ko na hindi mo ilalaglag yung operator ka, operator din ako, no? At alam ko na hindi mo ilalaglag yung informant. Diba? Sabi ni Bato. So, tinatry niya uli, for the second time, tinatry niya uli na isave si Morales, no? Pakinggan natin ulit. Na ikaw na mismo ngayon, yung credibility mo, ang tinatanong mo, baka nagsisinungaling ka dahil baka gawa-gawa mo lang ito dahil wala kang maituro na informant eh. Ito, just a piece of advice. Once the reposition of your informant is reduced into writing, sworn to before, ng PDEA, reposition automatically becomes a public document. Document yan, yung abogado ng PDEA, ng notary public, na nagkuha ng deposition at sworn ng deposition before his presence, automatic yan, obligado yan siya by law to submit a copy to the fiscal or to the court. Yung court na nagbigay sa kanya ng power of, ano power nito? Notarial power. Ibibigay niya yan. So, ultimately, magiging public document yan. Hindi mo na may tatago. So, ngayon, tuloy natin. Yun, this is not to break your code of honor, your relationship between you and the confidential informant, or talagang wala ka nang maalala. Kasi your reputation is at stake here. Diba? As a resource person, Come to the rescue, si Bato. Kung bibigyan niyo po ako ng pahintulot na i-reveal ko yung kasalihan ng confidential informant na wala akong mababangilin na constitutional rights nung taon, ipagkakalog ko po. Saglit. Yung pangalan niya, Saglit he's talking about constitutional rights ng tao, ng informant. Pero mga kaibigan, hindi niya iniisip ang constitutional rights ng ating Pangulo ni Maricel Soriano. Di ba? Merong constitutional rights ang ating Pangulo at si Maricel Soriano. Di ba mga kaibigan? Nilabag niya yun eh. Kung baka mga kaibigan, sinira na niya yung reputation ng Pangulo at ni Maricel Soriano. Pero okay lang sa kanya. Wala siyang pakialam. Pero itong informant niya, ayaw daw niyang malabag ang constitutional rights ng kanyang informant. See? So doon pa lang kita niyo na natin mga kaibigan, kita na natin na para lang siya sa kabilang side. Dito lang siya sa Duterte. Lumilinaw na ngayon na talagang siya ay isang bayaran. Kasi okay lang sa kanya na malabag ang constitutional rights ni PBBM at saka ni Maricel Soriano, pero ayaw niyang labagin yung constitutional rights ng kanyang informant. See? So, kitang-kita na natin mga kaibigan na ang aim talaga dito ay sirain ang reputation ni President Marcos Jr. Diba? Kitang-kita na natin, no? Yung kanyang pagiging bias. At isa pa mga kaibigan, alam naman natin from the very start na hindi talaga siya dapat na umupo sa witness stand dahil wala po siyang credibility. No? So, tuloy natin hindi ko matandaan. Tingnan ko po yung dokumento. Totoo po yun, yung dokumento. So, saan ngayon ang dokumento? O, kita nyo, hindi niya matandaan ang informant. Ngayon mga kaibigan, gusto niyang makita ang dokumento para mabasa niya kung sino yun. See? Diba? So doon palang kitang-kita na malinaw pa sa sikat ng araw na talagang siya ay nagsisinungaling. Hindi mo matandaan informant mo. Pero naalala mo kung ano yung kaso? Di ba sabi ko nga sa inyo mga guys, ang normal na tao, maalala niya yung tao, pero maaring hindi niya maalala kung ano yung pinag-usapan nila. Yun ang normal na tao. Kaya yung sinasabi nito ni Morales, mahahalata mo sa kanya na talagang nagpa-fabricate lang siya ng stories, no? Fabricating stories lang talaga mga kaibigan, maaring ito talaga ay bayaran ng Duterte para sirain ang ating Pangulo, no?
Tuloy natin. Hindi na ako. Kasi, kaya pala ako lumabas. Dahil po, ako yung nag-imbestiga eh. Yun lang po yung sa akin eh. Ito, Jonathan, no? Mr. Morales, in your interview with Barlica, April 30, 2024, in your YouTube channel, you said that dadalhin ko sa hukay ang pangalan ng confidential agent. So meaning, sinabi mo ba ito sa interview mo kay Barlica? Ang sinabi ko, magdadalhin ko yung kanya, ano po, no? Usual po yun, sa totoo lang. Dadalhin mo sa hukay. Itong sinabi Pansin mo nyo ito guys, sa interview with Barlica. pansin nyo guys, sinisave siya ni Bato para talagang mapalabas na credible itong si Morales. Sinisave siya ni Bato, pero hindi mag-gets ni Morales na sinisave siya ni Bato. Kasi nga naman mga guys, pag umuo siya na, oo, dadalhin ko yan, yung pangalan na yan ng informant sa hukay, ibig sabihin, masasave siya doon. Kung bakit hindi niya pwedeng sabihin kung sino yung informant. At maaring ang iisipin, no, ng mga taong nandoon na meron talagang informant, na totoo talagang may informant, pero ayaw lang niya talaga sabihin kasi nga, ayaw niyang mawala yung trust ng tao na yon at sinabi niya nga na dadalhin niya sa hukay yung pangalan. So kahit anong gawin sa kanya, hindi niya sasabihin. So ito po ngayon, ang pinapa-remind sa kanya ni Senator Bato. Nire-remind po ni Senator Bato itong sinabi ni Morales kay Mahal Loca-Loca nung sa interview. Kaso hindi pa rin mag-gets ni Morales na sinisave po siya ni Senator Bato de la Rosa. May may pagkabugok, hindi niya mag-gets. No? Hindi ko na po yung matandaan yung exact words na sinabi ko po doon, Your Honor. Please, do not yung mag-issue distract ka dito kapag Mr. Chair, kita mo. recorded lahat. Meron Kita mo. sinabi mo na dadalhin ko sa hukay ang pangalan ng confidential. Pinagpipilitan niya. Kasi nga, ayaw niya mga kaibigan na masira yung credibility ni Morales. Gusto kasi ni Bato na maidiin talaga at talagang ma-establish na totoo yung sinasabi ni Morales, na talagang totoo yung dokumento. Ito mga kaibigan, wag na tayo magbulahan, magplastikan dito ha. Ito talaga ang gusto ni Bato, na maipalabas na totoo talaga yung dokumento na ito at talagang legit ang operation na to, no? Yan talaga ang gusto niyang palabasin, no? Na legit ito. Pero hindi pa rin magkuha ni Morales. Sinabi mo ito, hindi. Yung sinabi na ako, Your Honor, doon sa identity na confidential informant. Hindi mo lang sagot yung tanong ni Senator Bato. Hindi ko Sinabi naman. mo ba o hindi? Hindi ko lang po matandaan yung exact phrase, Your Honor. Sa press pro sinabi mo ito. Eh, sinabi ko ako, pero hindi. Your Honor, Participate. meron ako sinabi na papaunin ko sa nitigan. Yung confidentiality, yung identity, yung confidential informant, Your Honor. So meaning, hindi mo talaga ilaglag kahit ano mangyari. Hindi ko ilalaglag yung mismo pagkakakilanlan ng tao. Pero kung tatanungin niyo ako dun sa pangalan, Your Honor, hindi ko matandaan yung pangalan. Kaibigan, baliw ba tong si Morales? Pero mga kaibigan, saan ka nakakita na iingatan niya ang identity nung tao hanggang libingan? Pero hindi naman niya maaalala kung ano yung pangalan. Gets yung mga guys? Paano mo masasabi na iingatan mo yung identity nung informant, gayong hindi mo naman pala maalala kung ano yung pangalan niya? Niloloko lang niya si Senator Bato. So, ibig sabihin yan mga guys, malinaw pa sa sikat ng araw na talagang walang informant. Or baka merong informant, baka naman si Digonyo. Kaya hindi niya maalala kasi si Digonyo pala. Baka naman si Digong yung nag-inform sa kanya. Kaya hindi niya pwede sabihin. Mga guys, common sense ha.
Kayo, tanungin ko kayo mga nanonood dito, 5,000 na nanonood. Tanungin ko kayo, straight to the point, mga kaibigan. Paano mo sasabihin na iingatan mo ang identity nung iyong informant? Gayong, hindi mo naman pala kilala o hindi mo naman pala natatandaan kung ano ang pangalan niya. Rowena Sugi, baka pati pangalan ng anak nakalimutan na niya. Makakalimutan po niya talaga yung pangalan ng informant kung wala naman po talagang informant, di ba? Kaya po niya nakalimutan kasi obvious na wala naman talagang informant. Baka meron, pero hindi niya pwedeng sabihin kasi nga, si Digong. Di ba si Digong, sa kanya di ba nanggaling yun? Bangag daw si PBBM, na noong, palagay ko mga kaibigan sa analyzation ko dito ito nanggaling sa statement ni Digong. Kasi di ba sabi niya, noong siya daw ito pa para mga kaibigan, magkaiba sila ng statement ni Digong. Kasi sabi po ni Digong, nung mayor daw siya, pinakitaan daw siya ng PIDEA, ng listahan. Nandun daw si PBBM. Ang sinasabi naman po ni Morales doon sa unang hearing na nung presidente daw si Digong, pinakitaan daw siya ng PIDEA, ng listahan na nandun daw si PBBM. At ang sabi pa ni Morales, syempre, Pangulo siya ng Pilipinas. Malalaman talaga niya yon dahil ipinakita nga sa kanya ng PIDEA. O doon pa lang mga kaibigan magkaiba sila ng statement kasi si Digong noon pa niya sinasabi na nung mayor daw siya, mayor siya, mga 2012 yan, no? Pinakitaan daw siya ng PIDEA, ng listahan na andun daw si PBBM. At ang sinasabi naman ni Morales, nung Pangulo daw si Duterte, pinakitaan daw siya ng PIDEA, ng listahan. So magkaiba po yun. Magkaiba po yung nung mayor kay Duterte, sinasabi niya nung mayor siya. Kay Morales, ang sinasabi naman niya doon sa unang hearing ay nung Pangulo daw ng Pilipinas si Duterte, pinakitaan daw ng PIDEA, ng listahan na andun si PBBM. So magkaiba po sila ng statement. Hindi po sila nakapag-usap sa Viber. Dapat siguro naggawa sila ng GC bago humarap dito para nagja-jive yung kanilang statement, no? Dapat may Viber or may GC dapat sila. Ay, mainit. Nako. Yan. Ilagay mo na lang sa yan, para, dyan mo na lang, ilagay mo. Tapos, saka mo dalhin. Ayan, ito nga. Ito kape. Doon ka na lang kumuha na mainit. Oo. Yan. So, yung mga kaibigan, dapat siguro, bago sila nagganito, humarap sa Senado, itong si Morales, nag-usap-usap muna sila sa GC kasi iba-iba yung kanilang mga sinasabi, no? Bato, sobra ka ng halata. Halata talaga, totoo yan. Juliet Paclebar, no? Totoo yan, talagang halata si Bato, no? Tatalakayan pa natin yung kay Jesus Escudero, lalo yun, sunog na sunog si Bato. Then, Evelyn Hernandez watching from Bulacan. Salamat po sa panonood. Rowena Sugi, si Bato ang mukhang sumagot sa tanong ni Senator Estrada. Correct, no? Kanya pong pinagtatanggol. Kanya pong sinisave itong si Morales. Pero hindi po mag-gets ni Morales. May pagka mahina din ang kukote. So, tuloy natin, So, yan mga kaibigan, mahina din ang kukote ni Morales, hindi niya mag-gets, no? Yan. So, eto na yung mga kaibigan, hindi niya talaga masabi. Dito naman tayo kay Senator Jesus Escudero. Sunog na sunog dito si Bato din. Yan. Kasi nagalit na si di ba? Nagalit na si Senator Jingo Estrada. Sinabihan niya na, ikaw Morales, panay ka, nagme-mention ka ng mga pangalan, pagkatapos hindi mo maalala yung informant mo, no? So, nagalit na si Senator Jinggoy. Ito namang si Senator Jesus Escudero. Hindi naman po pwede po, yung testigo magsasalita dito, susumpaan. Sila
sinabi ni ganyan, sinabi ni ganito. Kaya po ngayon siya manahihirapan, imbitahin ba natin si Pangulong Marcos, imbitahin ba natin si dating Pangulong Duterte dahil binanggit ng ating testigo, hindi po pwedeng gano'n. Limitado lamang dapat sabihin ng mga testigo sa nalalaman niya ng personal, na naranasan niya, nakausap niya, narinig niya. Correct. Something, Your Honor? Yan. Komentuhan muna natin. Kasi mga kaibigan, kahit sa korte, hindi ka pwedeng, yung bang you're putting words into somebody's mouth, hindi po yan po pwede. Kahit nga, di ba, sa pag magbibigay ka ng, halimbawa, may nagko-question sa'yo, may nagtatanong sa'yo, no? Tatanungin ka, ano pong masasabi nyo dito sa, ano po kaya ang gagawin, ano po kaya ang gagawin ni PBBM dito sa nangyaring ito na siya po ay ganito ganyan. Hindi ka pwedeng magsalita on behalf of PBBM. You cannot put words into the mouth of the president, no? Hindi mo pwedeng gawin 'yon. Unless na lang na ikaw yung talagang spokesperson na sinabihan ni PBBM na pag may magtanong sa'yo, pag may nagtanong sa'yo tungkol dito, tapos ikaw na ang bahalang sumagot, no? Ganun po, yun po pwede yun. Pero kahit po sinong tao, hindi po tayo pwedeng maglagay ng, we cannot put words into somebody's mouth, no? Kung ano lang po yung nalalaman natin, first-hand knowledge, first-hand experience, kung ano lang yung alam natin, yun lang ang dapat mong sabihin. Ganyan po sa korte, no? Kung ano lang yung nalalaman mo, yun lang ang pwede mong sabihin. Hindi ka pwedeng magsabi ng, yung nalalaman ni witness A ay sasabihin mo, yung nalalaman ni witness B sasabihin mo. Hindi po pwede yun. Red flag po yun. Kapag ganun, kung babanggitin mo si witness A, ipapatawag siya. Siya ang dapat na magsalita nun kasi siya yung nakakaalam nun eh. Experience niya yun. Siya ang nakakita. So hindi ka pwedeng magsalita para sa kanya, no? Asa nangyayari po dito kay Morales, panay po siya. Ang sabi ni ganito, sinabi po sa akin ni ganito, na nakita si ganito, ang sabi po ni ganon, itong tao na to, na ganito daw ang ginawa ni ano. Guys, that's chismis. Yan po ay pagmamarites. Hindi po yan po pwede sa korte. Pag ganyan ang ginawa mo, wala na. Hindi ka talaga dyan papakinggan. Kasi, hindi po ino-honor yung mga ganyan, mga kaibigan. Unless na lang na tahasan nakita mo or na-witness mo. Halimbawa, dalawa kayo doon. Pagkatapos, narinig mo, nakita ng dalawa mong mata, narinig ng dalawa mong tenga. Yun po pwede. Pero yung sasabihin nito na, sinabi po sa akin ni ganyan, tapos magbabanggit na ng pangalan, si major ganyan, ang ganito ang ginawa niya, sinabi ni ganyan. Wala yun mga guys. Hindi yun po pwede. So tama po itong sinasabi ni Senator Chis Escudero. So mabuti pa po si Senator Chis, mga kaibigan. May sense po. Meron siyang sense mag-interpolate at meron po siyang talino. No? Matalino. No? Pero si Bato, nakakaawa itong si Bato Naging senador lang ito ng Pilipinas dahil kay Duterte. At mga kaibigan, sa totoo lang hindi sa ina-underestimate ko siya, pero sa pamamaraan ng kanyang pag-i-interpolate, mga kaibigan, ng pag-iimbestiga, nagtataka ako, paano ito naging chief of police? Sa bagay, si Duterte pala, no? Si Duterte ang Pangulo. Kaya siya naging chief of police. Pero kung hindi niya kaibigan si Duterte, malamang hindi yan magiging chief of police, mga kaibigan. Sa totoo lang mas magaling pa ako mag-imbestiga kaysa sa kanya. Although hindi ako nag-aral ng criminology. Pero sa totoo lang, mas magaling pa ako sa kanya mag-imbestiga. Hindi ako nagbubuhat ng bangko, no? So kita nyo grabe mag-imbestiga, mga kaibigan. Kita mo, puncher lang, sa puncher nga lang authentic na, kasi may butas daw ng puncher. O doon pa lang Ganon ba yun mga guys? So kailangan ngayon kapag magpe-present ka ng document, kailangan yung may puncher o butasan mo muna ang puncher, saka mo ipa-xerox o saka mo ipa-photocopy. Para maging authentic, di ba? Kahit peke yan, basta may butas yan ng puncher, authentic yan. So, tuloy natin mga guys.
Mr. Chairman. Mr. Chairman, I'd like to raise a point of order, which I hope the Chairman will consider and will not draw upon it at this moment. Number one, when we subscribe to our witnesses to tell the truth, only the truth and nothing but the truth, it is limited only to what he knows based on his personal knowledge. Correct. What he knows to be and known to him to be known to be. True. Hindi naman po pwede po yung testigo magsasalita dito, susumpaan, na sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, sinabi ni ganito. Correct. Kaya po ngayon, Chairman, nahihirapan, imbitahin ba natin si Pangulong Marcos, imbitahin ba natin si dating Pangulong Duterte dahil binanggit ng ating testigo, hindi po pwedeng gano'n. True. Limitado lamang dapat sabihin ng mga testigo sa nalalaman niya ng personal. Correct. Naranasan niya, nakausap niya, narinig niya. Kaya kung may sinabi man yung taong yun, yung tao yun ang nakakaalam kung totoo man yun o hindi. True. Bilang halimbawa, Mr. Chairman, binanggit niya yung kanyang informant na hindi na niya maalala. He is not testifying as to the truth of what the informant saw or Correct. Correct. Ang informant lamang po ang pwedeng makapagsabi nun. Hindi si Ginoong Morales. True. So may papatawag po tayo, yung nakahalubilo niya, kung maalala niya, babanggitin niya, ito yung informant. Para malaman natin, totoo nga ba yung sinasabi niya o hindi. Pangalawa, binanggit niya si Ginoong Gadapan na binabanggit ang pangalan dating Executive Secretary. Ang imbitahan po natin kung pwede pa, pero ayon sa chairman ay wala na. Yung kinausap at kilala lang din niya, si Ginoong Gadapan. Ngayon, binabanggit din niya, na mayroon na taga Napolcom na kumausap sana ay na-arreglo siya. Yun lang din ang limitasyon ng kanyang testimonya. Hindi kung sino pang pangalan ang binanggit doon taga Napolcom. Correct. Hanggang doon lamang naman po talaga yung nalalaman niya eh. Dahil kung hindi po natin lilimitahan doon, Ginoong Chairman, aabutin na po tayo ng December, hindi po tayo matatapos sa dami ng pangalan binabanggit. Tama. Ating testigo sa ngayon. Sunod po, Mr. Chairman, point of order. Narinig ko po yung motu proprio investigation ng Chairman. Sabi po niyo, yung drug haul sa Batangas at yung PDEA leaks. Yung komposisyon po ng Chairman ay authentic yung dokumento. Dapat po isama sa magiging inquiry ng committee nito ay kung authentic yung dokumento yun at dahil ang sabi ng Chairman, may butas. Hindi po ba yung papel? Ito dapat po sumentro na po ang investigasyon ito. Sino yung bumunot dun sa folder na pinanggalingan ng dokumentong sinasabi Correct. na authentic? Yan naman na natin. Correct po. Alam niyo po, ganyan po ang pag-iimbestiga, no? Yung meron siyang yung nagko-connect po siya, kumukonekta po siya, no? Doon, sa sinabi ni Bato na authentic daw, no? Authentic daw yung yung papel. So, pag sinabing authentic yung papel, dahil meron siyang butas ng puncher, dapat ang sinunod ni Bato doon, mga kaibigan, kung siya ay isang magaling na investigador, ang sinunod dapat niya doon na tanong, yung, tama yung sinasabi niya, ni Senator Chis Escudero, sino ang bumunot doon? Kasi may may butas ng puncher so halatang binunot siya galing sa isang compilation ng mga documents. So, sino ang bumunot nun? Yun dapat ang tanongin, sino ang bumunot? At kung sino man ang bumunot nun, yun dapat patawag, malaman kung sino siya at ipatawag siya. At siya ba ang nagpa-Xerox? Dapat ganun gumugulong dapat yung investigasyon Lahat siya tataanuhin mo yan detalye yan details by details yan mga kaibigan. Kahit yung pinakamaliit na detalye, dapat mong pagtuunan ng pansin. Pero dito, binaypass ka agad Binaypass ni Bato. Wala siyang doon sa wala siyang pakialam doon sa kung sinong bumunot, kung sino yung bumunot doon sa papel, wala siyang pakialam. Hindi niya yun, hindi niya pinagtuunan ng pansin yun. Pero sa isang masusing investigasyon, kailangan yun mga guys, na malaman sino yung bumunot. Kasi pag nalaman dito kung sino yung bumunot noon, ng papel na yun, doon mo malalaman kung sino yung nagpakalat nung papel na yan. Sino yan? Maaring siya ang nakakaalam. Sino siya? Bakit niya binunot yun? At paano yun nakarating kay Maharlika? Diba? Doon yun So tuloy po natin yung sinasabi ni Senator Chis. Maganda po ang kanyang investigation. Matalino, Katulad din ni Senator Jinggoy. Si Bato, wala talaga. Ang problema po kasi hindi lang naman may nag-leak ng confidential na dokumento. Ang isa din po ay sinong bumunot o kumuha ng confidential na dokumentong yun kung kaya't wala na ngayon sa PDEA, kung nandun man yun na simula. Kung hindi na tinay-over kay Director Francia, sino man ang nakakuha ng dokumentong yun, sino nga ba ang bumunot na yun ang dapat alamin at malaman ng PDEA
At ng komite ito, naimbitahan natin si Binibining Soriano para tanungin kaunin ito. Pero ang issue nga natin ay yung Batangas at yung PDEA leaks. Hindi yung sinasabi doon sa leak mismo. Pwedeng puntahan yun. Pero subject matter na po marahil yun sa isa pang pagdinig na sentro na lamang doon sa bagay na yun. Pero pansamantala sa issue ito, ang nais po nating malaman, saan galing yung dokumentong lumabas at kung authentic yan sa panahon ng chairman, nasaan na ngayon at sinong bumunot mula sa files ng PIDEA nung file na yon, nung papel na yon, at ng mga litrato at sinumpang salaysay nung sinasabi po ni Ginoong Morales na informant po niya, na hindi po niya maalala sa ngayon. For the consideration of the chairman. Dali. Ito pa mga guys. May sinasabi silang video. May mga litrato. Pero sa awa ng Diyos, mga kaibigan, tambay po ako sa social media pero wala po ako nakikita. Kasi bilang isang political commentator, no, na vlogger, tambay po ako sa social media kasi syempre inaabangan ko, nagbabasa-basa ako, ano ba yung mga nangyari ngayon, ano ba yung mga balita, o nasa TikTok din ako, mga kaibigan, nasa TikTok, nasa YouTube din ako. Sa awa ng Diyos, mga kaibigan, ang amin pong grupo, mga kaibigan, sumagap ng mga, yung matalas ang radar ng grupo namin. Matalas yan sumagap ng mga kapag may mga ginagawa yung kabilang kampo. Pero mga kaibigan, sa awa po ng Diyos, wala kaming nakikita ang mga video daw at mga picture daw na nandoon si Maricel o nandoon si PBBM. Wala po kaming nakikita. Kayo, may nakita ba kayo? Baka may nakita kayo, pakisend nyo naman po dito sa akin, dito sa Admin Rich. Pakisend naman, baka may nakita kayo. Kasi, ang itong sinasabi nila, kumakalat na daw ngayon sa social media, yung video, yung mga picture, no? Nasa ng video, nasa ng picture. Tambay po kami sa social media, wala kaming makita. Ni isang picture, ni isang video, wala kaming makita. Saan kumakalat yan? Baka naman kumakalat yan sa social media ng ibang planeta? Makes sense mga guys. Kaya nga sabi ko, ano ba ito? Puro pagmamarites na lang talagang ginagawa dito na pinapatulan at binibigyan po ng platform ni Bato de la Rosa dahil siya ay maka-Duterte. Yun lang yun. Wag na tayong magplastikan dito. Wag na tayong maglokohan dito. Kahapon nga, tinag ko nga siya no? Talagang ang dami kong sinabi, tinag ko siya, no? Na nakalimutan ko yung sinabi ko, no? Kasi kahapon medyo bad mood ako kahapon no? So, talagang nainis ako pati kay Senator Subiri, no? Nainis ako kasi biro mo mga guys, binigyan ng platform ito. Pagkatapos yung gentleman's agreement, halos talagang ayaw niya. Pero sa narinig ko naman na parang kino-consider na rin Pero ewan natin kung talagang totoo, no? Kung talagang totoo na iimbestigahan, no? Kasi baka siguro narindi siya sa mga tao kasi maraming nagagalit dahil bakit ito chismis? Hindi naman ito national issue. Hindi naman ito national interest. Mga guys, marites lang to Interest lang to ng mga Duterte kasi gusto nilang pasamain, i-drag ang pangalan ng ating Pangulong Marcos. Gusto nilang i-drag yung pangalan na Kesyo Bangag. Interest nila to. Hindi ito national interest, mga guys. Ang national interest ay yung gentleman's agreement, yung West Philippine Sea, pero hindi nila binibigyan ng platform. Ayaw idinig ng Senado, no? Ayaw ni Subiri. Ang sinasabi niya, nung sinasabi ni Subiri, magiging daw, parang political circus. Kasi kapag pro-China ka, sasabihin, maka-Duterte. Pag anti-China ka naman, ang stand mo sa West Philippine Sea, magiging maka-Marcos ka naman. Ayaw daw niya maging political circus. Hello! Ayaw daw niya maging politika. No? Ano ito? Di ba malinaw na politika ito? Malinaw na itong pandinig na ito ay hindi po national interest, kundi pampolitika. Kasi interest lang naman to ng mga Duterte. Sa totoo lang mga guys, interest lang ito ng mga Duterte dahil gusto lang nilang pasamain ang ating Pangulo, Bongbong Marcos. So, ano yung sinasabi ni Subiri? Bakit ito pinayagan niya? Samantalang yung gentleman's agreement, ayaw niyang payagan?
So sana totoo yung narinig ko, no, na medyo parang nagbabago na yung ano, parang yung narinig ko, didinggin daw yung gentleman's agreement sa Senate. Sana totoo yun. No? Kasi kapag hindi niya talagang dininig yan, na national interest yan mga guys, yan talaga ang inaabangan ng mga tao. No? Pero kung hindi talaga niya idinig yan sa Senado, hindi niya payagan, magagalit talaga sa kanya ang taong bayan. No? Talagang babanatan talaga siya ng gusto. Kasi, kung ano pa yung important issue, no, national interest, ay hindi niya, ayaw niyang dinggin, pero itong pagmamarites, binigyan niya ng platform. Grabe mga guys, no? So, tuloy po natin, At a later time, and for the chairman to rule upon it at a later time, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Thank you to my distinguished colleague, Senator Paul, for granting me leeway to speak. Thank you, Senator Chief Kudere, for those to the points that you have raised. Indeed, it is So, mga kaibigan, no, sige, tuloy na natin siya. to hear some advice coming from Nagmukhang tanga si Bato. who is a legal luminary. Indeed, well accepted by the chair of this committee. Lahat ng points na ni-raise mo, and I'm going to consider it seriously, and I'm going to roll on it in the proper time. Thank you, sir. Thank you. Hindi naman po pwede po. Yung testigo mo Diba? Nagmukha siyang tanga. Sunog na sunog siya, mga guys, no? So, hindi pa natin na ano yung ibang mga senador, dalawa pa lang yan. Pero sunog na si Bato. Kaya nga mga kaibigan, sa tingin ko, hindi na yan magkakaroon ng third hearing kasi wala eh. Nag-aaksaya lang sila ng buwis ng taong bayan. Inaaksaya lang nila yung kanilang oras para mag-hearing dyan sa Senado ng walang kakwenta-kwentang bagay, no? So, tapos, eto pa, nasunog pa sila dun sa sinabi ni Maricel Soriano, no? Na hindi siya gumagamit ng cocaine. Ba? Dali, natin. Yung sinasabi ni Maricel. Una po, hindi ko alam ito po sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan yung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa. O mga ganyan. Wala po ako alam. May property ka ba sa ulit? Ikaw ba ang may-ari ng Unit 46 na C, Rizal Tower Building, located at Takwin, Poblacion, Makati City? Apo. Sa'yo yun? Apo. Yung 46 na C. Hanggang 2012 po. Nabenta ko na ako yun. Wala na ako doon. 2012. Anong month yun nabita? Hindi ko ako sigurado sa month, pero yung year naalala ko. Mga kaibigan, 2012, binenta niya yung property ng 2012. Di ba? Hindi nga lang maalala ni Maricel Soriano. Siyempre, matagal na yun eh, no? Hindi lang niya maalala kung anong month o anong petsa niya binenta. Pero binenta na niya yung kanyang property, no? So, ito mga kaibigan, no? So, Tuloy natin. your pre-ops is 2012. That's 2012. So, binenta mo na after 2012. Binenta ko po siya noong 2012. 2012. Tingnan niyo mga kaibigan na si Bato. Si Bato mga guys. 'Di ba sinabi na nga ni Maricel Soriano na binenta niya nung 2012, no? Pero kita mo si Bato parang inaano niya yung binibigyan pa rin niya talaga ng yung kumbaga iniiba niya yung statement Ang sabi ni Maricel, binenta niya nung 2012. Hindi lang niya maalala kung anong month. Anong month ba yung mga guys, yung nakalagay doon sa dokumento na peke? March 12? March 12 yata? March 12 guys, no? March 12 or May. No, March 12 yata yun. March 12. So, ibig sabihin mga guys, pagdating ng 2012, binenta na niya. Wala na sa kanya. Pero ang sinasabi dito ni Senator Bato, binenta mo after 2012. Magkaiba yun.
pagdating kasi sa pag-iimbestiga, mga kaibigan, kailangan kukunin mo yung exact na detalye, kahit pinakamaliit na detalye. Kasi, makakaapekto sa isang investigasyon kung meron kang misinterpret na kahit maliit na detalye. Kasi ang sinabi ni Maricel, ulitin ko binenta niya nung 2012. So, ibig sabihin, nung 2012, binenta na niya. So, wala na siya doon. Diba? Ang sabi naman ni Bato, binenta mo pagkatapos ng 2012 or after 2012. So, parang pinapalabas ni Bato na nung 2012, nandun pa si Maricel Soriano sa kondo na yon. At binenta lang niya pagkatapos ng 2012. So, doon pa lang, magkaiba yung statement na yon, mga guys, no? Kung tandaan niyo yan, pagdating sa korte, ang pinakamaliit na detalye, kailangan pagtuunan mo ng pansin na hindi pwedeng matwist, no? Kasi, kaunting pagkakamali lang sa interpretasyon yan, makakaapekto yan sa investigasyon. Kasi lumalabas ngayon sa sinasabi ni Bato na binenta mo after 2012. Lumalabas na maaring 2012, nandun pa nga si Maricel Soriano sa kondo. Kaso ang sinabi ni Maricel Soriano, 2012 binenta na niya 2012 binenta na niya. Yung kay Bato naman, binenta after 2012. So magkaiba yun. Pag sinabi mo kasi after 2012, ibig sabihin, binenta ni Maricel 2013. So, ibig sabihin, nung nangyari yung operation Kuno, andun pa si Maricel sa kondo. Ganon yung pinapalabas ngayon ni Bato. So, magkaiba, no? Kita natin si Bato talagang sumisegue siya Talagang gusto niyang, panindigan at gusto niya talagang palabasin na nandoon si Maricel noong 2012. Diba? Kitang-kita natin, mga kaibigan, no? Yung pagiging bias ni Bato, no? So, March 11, 2012, yung operation na sinasabi niya. Ibinenta na ng 2012, diba? Household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Soriano, defended that they decided to flee from the actress condominium unit also because of alleged spontaneous use. Ano pong masasabi mo dito sa balita nila? Hindi po totoo yan. Hindi totoo. Thank you. I just want to get your answer. Diba? Yes, Hindi totoo yan. hindi po. Diba? Pinasinungalingan ni Maricel Soriano. Kasi mga kaibigan, kung meron naman talaga, sikat ito Sikat yan, mga kaibigan. Nung kapanahunan niya, sikat talaga yan. Diamond Star yan Kung totoo yun, mga kaibigan, malaking issue yan. Sasabog yan, malaking issue. Kumbaga, magiging national issue yan. Kasi ganun siya kasikat noon, mga kaibigan. Pero bakit wala? Diba? Meron man, mga talagang chismis. Pero wala naman. Hindi naman yan nabalita ng talagang bonggang-bongga na ganito yung nangyari. Talagang ibinalita sa mga mainstream media, sa mga newspapers, di ba? Kasi wala naman talaga. At magdidemanda yan, mga kaibigan. Kapag meron sa kanyang yung mga mag-fake news ng ganyan, nagdidemanda yan si Maricel. No? So, ibig sabihin, mga kaibigan, pinasinungalingan niya yung sinasabi na siya ay nagko-cocaine. O doon pa lang iwala na di ba? Kasi sino ba yung nasa, yung sa operation, sino ba yung nakalagay na pangalan? Si PBBM, tsaka siya, na nagko-cocaine daw. Pinasinungalingan niya. Hindi totoo yun. Di ba? So, doon pa lang, mga kaibigan, wala na. So, kung titingnan natin yung investigation na to ni Bato de la Rosa, failure, lumalabas na lalong na idiin dito si Morales. Nakita ang pagsisinungaling ni Morales.
Ah, oh, di ba? Oh, mga kaibigan, oh. Kasi, eto talaga, pilit, kita mo, kinalkal pa nila yung mga issue na yan, no? Nung, yung si Maricel Soriano, nagpalaya siya ng 2 katulong. Kasi nga, yung katulong daw niya, mga kaibigan, parang naaalala ko yan dati, yung katulong daw niya ay ninakawan siya, no? So, naalala ko pa nga yan dati na, ang sabi niya, medyo ano na siyang maghanap ng katulong na mapagkakatiwalaan. Eh, alam naman natin, Diamond Star yan. Madaming pelikula yan dati. Sikat na sikat yan. Marami talagang pera yan. Tapos, mga kaibigan, nakita ko na yan in person. Maliit lang yan. Maliit na babae. Pagkatapos, mambubugbog ka ng katulong, 2. Diba? Makes sense, mga kaibigan. Paano mo nga naman bubugbugin 2 katulong, baka mas malaki pa yung katawan. Di ba? Baka yung 2 yun, mas malaki pang katawan, tapos mas mataas pa sa kanya. Maliit lang po yan si Maricel Soriano. Nakita ko na yan in person. Di ba? Make sense, mga kaibigan. Sa pahiya na naman dun si Bato. Pahiyang-pahiya talaga. Juliet Paclibar, bakit pati yung issue na yan ay pinapalabas dyan? Akala ko about drugs. What I mean, parang gusto ni Bato idiin na parang siya ang complainant. Kasi po, gusto nilang i-establish ni Bato na talagang cocaine user itong si Maricel Soriano. Kaya gusto nilang i-establish na totoo, no? Na totoo yung nagpalaya siya ng 2, pinalaya siya yung 2 maid at binugbog niya kasi siya ay nagko-cocaine, na siya ay bangag, na wala siya sa maayos na kaisipan. Gusto nilang i-establish yun eh. Gusto nilang makita ng tao na totoo yun para ma-establish yung kanilang sinasabi na talagang totoo yung operation. Kasi totoo talaga na gumagamit, no, ng cocaine. Pero hindi naman eh. Doon pa lang, mga kaibigan, sulog na si Bato. Diba? Dali wala siyang nahita. No? Sa mga investigation niya, wala po siyang nahita. Sayang ang oras. Pinakalat ng mga DD sheet para gumulo lalo at makalimutan na ang usapin sa West Philippine Sea. Tama po kayo dyan, no? Correct. Tita Ramos, March 11 daw po, sabi ni Morales, no? Yung dokumento po, no, na nagsasabi na magkakaroon nga daw ng operation, no? March 11, 2012. Sabi ni Morales. Ang hindi maganda sa usapan ni Jinggoy at Morales, ayun. Parang nagde-debate na sila. Hindi ko mabasa, sandali. Didebate na sila, open si Morales sa pagsasalita na kung ano, di ba? O nga po, kasi po si Morales po, may pagkabastos, di ba? Nagsasalita po si Jinggoy, no? Hindi naman niya time para magsalita eh. Si Senator Jinggoy po ang dapat magsalita, pero nagre-rebut siya. Ang dating po kasi niya, defensive, no? Nagre-rebut po siya, ayaw po niyang, parang gusto niya siya lang magsalita. Masyado po siyang madaldal, no? Hindi po niya alam na mas marami siyang sinasabi, mas nahuhuli po siya na nagsisinungaling, no? Kaya tama yung less talk, less mistakes, no? Kaya pala si Sara Duterte, no comment. Kasi ayaw magkamali. Kasi nga naman, pag no comment ka, ayaw mo magkamali. Pero maling-mali yun kasi biruin mo, ayaw niya mag-comment. West Philippine Sea yun, di ba? Napaghahalata na siya ay maka-China.
Melba de la Cruz Visaya, si Bato, idinidiin niya talaga, tapos isinisingit niya ulit after daw ng 2012. Oh, sabi ko nga po sa inyo di ba? Pero sinabi niya ulit ni Maricel na 2012, pero di niya maalala yung buwan. Yan po yung, sabi ko nga po sa inyo, di ba? Si Bato po, idinidiin po niya na after 2012. Narinig na niya ang sinabi ni Maricel na ibinenta niya nung 2012. Diba? Pero ang sinasabi niya ba to, after 2012, parang gusto niya talagang i-establish na nung 2012, nandun pa si Maricel Soriano. Nung mangyayari yung operation daw na yon, andun si Maricel. Diba? Yun ang gustong i-establish ni Bato. Kaya niya sinasabi na ibinenta after 2012. Pero magkaiba po kasi yung after doon sa sinasabi ni Maricel na binenta niya noong 2012. Diba? Magkaiba po yun. Yun yung sinasabi ko kanina. Good morning, Zarina Deiro. Uy, good morning po, Ma'am Admin Rich. Good morning din sa'yo. Rowena Sugi, dapat tinanong ni Bato si Maricel kung magkasama si PBBM at Maricel na gumagamit. O nga no, siguro nahiya siya. Nahiya siguro siya kay Maricel kasi kita mo yung pagdating ni Maricel parang yung kilay naka-fix na ganun yung kilay ni Maria. Alam mo naman si Maria, matara yan, mga kaibigan. Matara yan. Baka mamaya tarayan sila ni Diamond Star. Baka mamaya imbis na senador sila ng Pilipinas, magmukha silang mga diba? Pansin nyo? Ang ganda nung ang ganda nung aura ni Maricel Soriano Pagdating niya, nakafix yung kilay niyang gano'n. Dapat pala, mga kaibigan, ito meron na tayong nakuhang tip kay Maricel Soriano. Pag pupunta ka ng hearing, dapat make sure ng iyong kilay ay nakataas. Para ma-intimidate yung yung nagtatanong. O, di ba? Hindi sila nakapagtanong na na kung ano-anong di ba? Sa bagay, hindi ko pa napanood yung buong hearing. Hindi ko alam kung nagtanong ba siya. Mga guys, napanood di ba? Buong hearing. Hindi ko alam kung nagtanong siya kay Maricel kung magkasama sila ni PBBM na gaganon, no? Siguro mamaya panoorin ko. No? Hi, hello! Jose B. Baguilar. See you on 17 Liwasan. Esplanade. Loyalist is welcome. Yan. Hi, hello, Jose B. Baguilar. Yan, nagkita na po kami ni Jose B. Baguilar noong May 6, mga kaibigan, sa rally. Yan. Ang loyalista na talaga namang super loyalista palagi pong nasa rally. Pag may panawagan ng rally, no? So mga kaibigan, open po yun, no? Mga kaibigan, punta po kayo sa March, May 17 sa Liwasang Bonifacio, dyan po sa Freedom Park, Loton po, no? Kung kayo taga Cavite, sakay po kayo ng Loton, no? Kung wala kayong masakyan ng Loton, dahil alam naman natin na, mga kaibigan, alam naman natin na di ba, na from Cavite, wala na pong nasasakyan na Loton, PTEX, no? Mag-PTEX kayo. Pagdating nyo sa PTEX, sakay kayo ng Loton, no? Tapos, baba kayo mismo doon sa doon sa babaan ng Loton na sa may tulay, no? Or mismo po doon, yung makikita nyo naman post office, kitang-kita naman po yung post office. Basta sabihin nyo lang sa Loton, no? Sa may post office na nasunog. So, ibababa kayo doon, tapos konting nyo lang, kitang-kita nyo na kaagad, no? Yung Liwasang Bonifacio, no? Yung Freedom Park. So, punta po kayo doon, at least 7 a.m. or 8 a.m. nandun na kayo, no? Nandun na tayo. Kita-kits po tayo doon. At, mga guys, welcome po dito pumunta, kahit na po yung mga pinklawan, dilawan, blue niyan, white niyan, orange niyan, yan. Pwede po kahit ano po ang inyong political affiliation, basta iisa po ang ating hangarin. Ang hangarin na mag-resign na po si Sara Duterte sa DepEd, no? So, yan po ang ating layunin, no? Iisa kailangan ang layunin natin.
pwede po kayong pumunta kahit ano pa man ang inyong political affiliation. No? Punta po tayo doon at supportahan po natin tong rally na to. Sa May 17, Friday na po yan. Liwasang Bonifacio. So ano na ba ngayon? Next week na po yan. Next week. Friday, no? So, malapit na po. So, punta po kayo mga guys at doon po, kita-kita-kits po tayo, no? So, ano pa? Yan. Yan. So, oo. Mali yun, mali yun. O, kita niyo. Mali po ang sinasabi ni Bato. Alam niyo po, sa investigasyon, hindi ka po pwedeng mag-assume. Yan ang hirap kay Bato. Katulad kanina, di ba, nag-assume siya. Tinulungan niya si Morales. Nag-assume po si Bato kanina na, kaya ba ayaw mong sabihin dahil ayaw mong mawala yung trust sa'yo ng informant mo? Diba? Nag-assume po siya kanina eh. Tinulungan niya si Morales eh. Pero hindi nakuha ni Morales. Ngayon naman, nag-assume naman siya. Meron siyang sinabi na ito po, basta nalaman natin na noong 2012, kung saan gaganapin yung operasyon, ay nandyan kayo naninirahan sa condo na yan. Ganun po yung ibig sabihin ni Bato. Which is very wrong. Kasi sa isa pong investigasyon, hindi ka pwedeng mag-assume ng ganon. Lalong-lalo na po na ang sinabi ni Maria, hindi daw niya maalala ang petsa. Kasi pag sinabi niyang binenta niya noong 2012, maaring binenta niya pagpasok ng January 1. Wala pang hindi pa nagaganap yung O maaring binenta niya ng February. O maaring binenta niya ng March 1, 2, 3, 4, 5 nung wala pang hindi pa March 11, maaring naibenta na niya. Kaya po mga kaibigan, maling-mali po ang sinasabi ni Bato dito na nag-a-assume na naman siya na sinasabi niya mismo na pakinggan natin ulit Mali po ito pagdating po sa tunay po na investigasyon, mali po itong sinasabi ni Bato, no? Pakinggan natin ulit Tingnan po ninyo, mali po itong sinasabi ni Bato. Ulitin natin Ulitin natin. Pakinggan nyo yung sasabihin ni Bato. Ang sabi niya, yung confirmation daw, no? Kinonfirm daw ni Maricel na at least daw yung na-confirm ni Maricel na si Maricel, no, andoon siya na nag-occupant siya ng condo na yon, no? Nung time na yon na merong pre-ops itong si Morales. So parang lumalabas na sinasabi niya na etong nung mga panahon na magkakaroon ng pre-operation, no, ay naandoon si Maricel noong 2012, no, kung saan magkakaroon ng operation si Morales. So lumalabas dito na parang pinapalabas niya mga kaibigan na
nandoon pa nga, nag-occupy pa doon sa kondo si Maricel noong mga panahon na magkakaroon ng operation sila Morales na hindi natuloy. Ganun yung pinapalabas ni Bato, which is very wrong. Very wrong yun, mga kaibigan. Kasi ang ginagawa po ni Bato ay assuming, nag-a-assume po siya na nandoon pa rin si Maricel Soriano. Alam mo, kung si Senator Bato ay isang magaling taga-imbestiga, hindi ganito ang response niya. Dapat, ang ire-response ni Senator Bato ay hindi mo na siya mag-assume or hindi mo na siya magbibigay ng conclusion na nandoon na si Maricel during the pre-ops of Morales, no? Dapat hindi siya mag-assume. Dapat ang gagawin muna niya, aantayin niya muna yung deed of sale, or kung hindi man yung deed of sale, alamin niya muna, kasi yung deed of sale parang ginagawa yun, sa bagay, kasi mga kaibigan, yung iba, pag naibenta na, nagkabigayan na ng pera doon sa nagbenta. Tapos maaring yung nagbenta, maaring umalis na, no? Umalis na siya, tapos wala nang tao doon sa bahay, maaring umalis na siya doon. Pagkatapos yung kanyang kondo, maaring hindi pa man tinitirhan nung nakabili, pero maaring inaayos na. Maaring ganun eh. So pwedeng marami pong possible na i-consider natin pagdating po sa investigation. Kaya maling-mali po yung sinasabi ni Bato de la Rosa na nung panahon ng 2012 na merong pre-ops itong si Morales ay naandoon pa, naka-occupy pa raw si Maricel. So maling-mali po yun. Parang ang ginagawa po ni Bato doon, pinapatunayan po niya na during that time na magkakaroon ng pre-ops ay nandun nga si Maricel. Parang ini-establish niya na nandun nga si Maricel. So, posible na totoo. Ganun po yung gustong palabasin ni Bato de la Rosa. No? Pero pagdating po kasi sa korte, hindi po pwedeng ganyan. Hindi po pwedeng assumption. Kailangan tumpak. Diba? Sa korte nga po not even a shadow of a doubt. Meron lang diyang kaunti na pagdududa sa sinasabi ng mga testimony, sa mga ebidensya na inilatag. Mayroong kaunti lang na pagdududa. Wala na agad. Wala na agad yung kaso. Ganun mga guys. Kaso dito sa investigasyon na to ni Bato, hindi lang kaunti Hindi lang kaunti na pagdududa, kundi ang dami. Kasi ang daming mga statements si Morales na talagang hindi natin napapaniwalaan. Na kahit yung mga senador na nag-interpellate sa kanya, hindi naniniwala dahil pabago-bago nga siya, paiba-iba siya ng statement. Kahit kita niyo yung reaction ng mga tao na nanonood, tumatawa kay Morales. Pinagtatawanan na lang po ng mga tao na nanonood doon sa Senate si Morales. Kasi iba-iba nga yung kanyang sinasabi. Kaya mga kaibigan, kahit dalhin mo ito sa korte, wala ito. Diba? Kasi ang korte po natin dito, magdi-decide lang po sila na, ito guilty. Kapag talagang nakitaan nila na talagang walang duda. Diba? Not even a shadow of a doubt. Mga kaibigan, kailangan yun Yun kailangan yun. Pero kapag nakitaan niya ng may pagdududa na, ito, parang, di naman to. Wala na. Wala na yung kaso na yan. So, nagsasayang lang mga kaibigan. Nagsasayang lang talaga ng laway. No? Dalian natin Dali guys Sandali guys meron lang akong i-research. Lang.
Ito. Yan, may babasahin lang ako dito Okay. Bilisan mo. Yan, ito. Ito, may babasahin tayo dito, guys, no? Ito, beyond without a shadow of a doubt. If something is true beyond a shadow of a doubt, it is certainly true, no? The expression beyond a shadow of a doubt is typically used to convey a high degree of certainty or conviction about something. The key points of this expression can be summarized as follows. Certainty. Yan, certainty. Kailangan talagang sure na sure ka. Siguradong sigurado ka talaga. Walang kaduda-duda kahit katiting. Walang kaduda-duda. Hindi mo pagdududahan ng statement. Ganun mga guys, no? Talagang sure na sure, no? It suggests that there is absolutely no doubt or ambiguity about the truth or validity of something, no? So the use of the word beyond in the expression implies that doubt or uncertainty has been completely eliminated or excluded. It conveys the idea that any possible doubts have been thoroughly addressed or dispelled, no? So without a shadow of a doubt, mga kaibigan, kailangan, no, beyond or without a shadow of a doubt, doon lang magdedesisyon ang judge na ikaw guilty ka. Kapag nakitaan yan ng kahit katiting na duda sa mga sa mga na-present mo na mga statements at ng mga yung mga dokumento na pinresenta mo as evidence, makitaan lang yan ng kahit katiting na pagdududa. Wala na mga kaibigan. Wala na. Hindi ka na yan paniniwalaan. Yun. Kaya, kahit dalhin to sa korte, wala. Wala Talagang nagsasayang lang tayo ng oras. Nagsasayang lang talaga sila ng oras. Yun lang yun mga kaibigan. No? So, sana, si Bato de la Rosa, magkaroon siya ng kahit kaunting utak, no, sa kanyang kokote, na itigil na niya yan kasi wala yung patutunguhan Ang nangyayari, tama yung sinasabi ni Senator Jinggoy na political persecution. 'Di ba? Pinipersecute lang nila. They were persecuting the president, ang pangulo natin, 'di ba? Pinipersecute lang nila ang pangulo. Tama yung sinasabi ni Senator Jinggoy na lang to gusto lang talaga nilang idiin ang ating Pangulo, no? So wala po itong patutunguhan, kaya dapat nang itigil na yan ni Senator Bato de la Rosa. Nagsasayang ng pera, ng tax ng taong bayan, nagsasayang ng kuryente, nagsasayang ng aircon, ng laway, ng pasweldo, no? Sinasayang nila ang mga resources ng gobyerno sa walang kakwenta-kwentang investigasyon. 'Di ba? So, sana ang pagtuunan nila ng panahon ay yung pag-iimbestiga tungkol sa gentleman's agreement. Hindi ito. No? So mga guys, hanggang dyan na lang muna ang aking live. Maraming po salamat sa 4,000 people na nanonood. Juliet Paclibar, salamat po sa panunood. Salamat po Jose V. Baguilar. Salamat po Melba de la Cruz Visaya. Maraming po salamat. And then Tita Ramos, Rowena Sugi, Evelyn Hernandez, Connie Liboon Luabol, salamat po. Jomar Fernandez, maraming po salamat sa inyong lahat, no? So, ngayon lang po ulit ako nakapag-live, no? Wala na yung aking mga viewers, no? So, dapat pala mag-live ako everyday para hindi mawala yung viewers ko. Joke lang po. So, maraming po salamat. Fight fake news, expose the truth. Kita-kita po tayo sa May 17, Friday, no? Mga kahit 7 or 8, nandun na po kayo, assemble na po tayo doon at supportahan po natin itong rally na to, mga kaibigan. Sara resign sa DepEd, no? Rowena Sugi, dapat everyday ka mag-live. O nga po everyday dapat kasi nawawala yung mga viewers ko. Nung hindi na ako nagla-live, no? Tatry ko pong mag-live everyday, no? Maraming po salamat. Bye!